Hello mga mamis! Tara't samahan nyo nga ulit ako mag-prepare ng babaunin ni Athena sa school. Bago pa ako mag-setup ng camera, syempre nagsimula na ako magsaing at nung medyo main-in na nga siya, ito at inilagay ko na yung itlog para malaga. Huwag kayong mag-alala mga mamis kasi hinugasan ko munang maigi yung mga itlog na yan bago ko siya ilagay dyan. At habang hinatay ko pa nga main-in pa ng gusto yung kanin or maluto, ito nga't nagbalat muna ako dito ng mga patatas. Alam niyo ba mga mamis, itong mga patatas na to, natira ko lang to nung mga nakaraan. Kung di ako nagkakamali, alam ko lagpas 2 linggo na to sa rep. Pero hindi pa naman siya sira kasi ang pagkakaalam ko, kapag ang patatas meron na siyang color green-green, hindi na daw yun okay. So paniwalain ako mga mamis, kaya pag may ganun hindi ko na ginagamit yung patatas. Dapat talaga idadagdagan ko pa itong mga patatas na to, kaya lang dahil madaling araw pa nga lang ng mga oras na to ay hindi na ako makakabili sa labas, tapos nakalimutan ko rin bumili bago ako matulog. Buti na nga lang ay medyo malaki-laki yung 2 patatas, kaya nahiwa ko pa siya or nasahati-hati ko pa siya ng medyo madami. So after ko nga maluto yung kanin mga mami, sunod ko namang ginawa ito at nagisa na ako ng bawang sibuyas, tapos sinunod ko na yung manok. At habang hinantay ko nga na medyo magisa yung manok, titimplahan ko nga muna si Athena ng gatas. Ayaw daw yung muna niyang mag-almusal ng kanin or ng kahit ano, gusto lang daw muna niya ay maggatas. Kaya ito titimplahan ko na siya. So alam niyo naman na mga mamis na kapag si Athena ay nagagatas, hindi na siya nag-aasukal at ayaw niya rin ng malamig or mainit, dapat maligam-gam lang. Nung natapos ko naman ng timplahan si Athena ng gatas, sunod ko na magtitimplahan ng kape ay si Daddy. Sakto kasi kakauwi lang ni Daddy galing trabaho. Dapat talaga siya na ay magtitimpla ng kape niya, kaya lang problema dahil andito nga ako sa kusina at ayoko talaga magpa-istorbo, ako na nga lang ang magtitimpla. Alam niyo naman mga mamis na maliit lang tong kusina namin kaya hindi talaga pwedeng magsasabay ang 2 tao ditong kumilos. Ito, natimplahan ko na nga ng kape si Daddy pero napansin ko parang napadami yung tubig ko tapos medyo malabnaw yung kulay ng kape. Mukha lang ang matapang yung kulay ng kape dyan pero ang labnaw talaga. Kaya naman ito nga dinagdagan ko pa ng konting kape. Nung naibigay ko na nga yung kape ni Daddy mga mamis, ito nga binalikan ko na yung niluluto ko. Bale ito palang niluluto ko mga mamis ay ang walang kasawa-sawang adobo. Kung napansin niyo pala mga mamis, yung manok na to ay hindi na siya ganun kadami yung laman kasi nga naalala niyo nagluto ako ng chicken a la king. So yung pinagtabasan ko ng chicken breast mga mamis ay dito galing yon. Pero marami pa rin naman yung kasamang may mga laman. Hindi ko na nga lang dinamihan talaga yung pag-aadobo ko o yung manok ko kasi nga alam niyo naman kapag adobo ang ulam namin talagang mas unang nauubos yung sabaw lang tsaka yung patatas at itlog. Itong niluto ko palang adobo mga mamis pagkain na namin to or ulam na namin to sa buong maghapon. Hindi naman kasi kami malakas sa ulam mga mamis pero depende na nga lang kapag gustong gusto namin yung ulam. Itong adobo naman na to mga mamis, gustong gusto naman din talaga namin to pero ang pinakahabol talaga nung mag-ama ko dito ni Athena at ni Daddy yung gulay at tsaka yung sabaw tas nilagang itlog. Ang nangyayari sa akin napupunta yung mga manok. Pero kapag fried chicken naman yung ulam namin no choice naman talaga si Athena at si Daddy, kakain at kakain naman sila ng manok. Yun nga lang, suntok sa buwan or madalang talaga kami mag-fried chicken kasi nga nanghihinayang ako sa mantika. So yun mga mamis, ito nga natapos na ako magluto ng adobo. Nung naluto na nga huli ko nang inilagay yung mga itlog kasi laga naman na yan. Hindi ko pala muna inilagay yung 2 itlog para nga hindi mababa doon sa may adobo. Nagpunas-punas or pinunas-punasan ko nga muna dito sa kusina bago ako maghanda ng babaunin or maglalagay ng kanin ni Athena dito sa baunan niya. Isang gatang lang pala yung sinaing kong kanin mga mamis kasi meron pang natitirang kanin sa rep. Itong isang gatang na to ay para nga lang to dito sa baunan ni Athena kasi yung nasa rep ay na yung pagkain or yung kanin namin sa buong maghapon. Itong mga itlog naman mga mamis, dapat talaga itong 2 na to ang ilalagay ko na dito sa baunan ni Athena. Kaya lang inisip ko baka masobrahan naman siya sa itlog kasi nga meron pa namang patatas at sabaw tapos kanin pa kaya isa't kalahati lang yung inilagay ko. Hiniwa ko pala sa gitna yung itlog mga mamis kasi natatakot ako. Ewan ko ba, napaka-overthinking kong tao. Baka kasi mamaya biglang isipin ni Athena kainin lahat yung itlog ng isang kainan lang tapos ma-choke siya. Kaya mas okay na lang na hinati ko sa gitna para mas safe. Nakapaglagay na rin pala ako ng adobo at kahit alam kong hindi kakainin ni Athena yung chicken, inilagay ko pa din dyan para props lang. Sabi ko kay Athena, pag hindi niya talaga kinain, wag niyang itatapon. Hayaan niya lang sa baunan niya at dito ko na nga lang kakainin sa bahay pag uwi niya. Nung natapos ko naman ng ihanda, yung babaunin ni Athena or dadali niyang baon sa school, si Athena naman ay nakabihis na. Kaya dito naman ako sunod sa kanya. Tinulungan ko na nga siya para mapabilis na. Medyo dinamihan ko pala yung kanin niya mga mamis kasi nga bukod sa hindi siya nag-almusal, alam kong paborito niya yung adobo kaya kailangan talaga ay madaming kanin. Kabisado ko kasi tong anak ko mga mamis. Alam ko kapag gusto niyang marami siyang kanin o hindi kahit hindi niya sabihin. Actually ganoon naman talaga tayong mga nanay, 'di ba? Sobrang kabisado natin yung mga anak natin kaya alam natin kung kailan nila gustong kumain ng maraming kanin, kung kailan nila hindi gustong kumain ng kanin. Iba talaga tayong mga nanay mga mamis no kasi kahit konting kibot lang ng anak natin, alam agad natin kung merong mali sa kanila or kung meron hindi sila komportable
komportable, kung meron silang ayaw, kung meron silang gusto. Talagang literal na konektado ang mga puso't utak natin sa kanila. So anyway mga mamis, ito at bago pa tayo magkadramahan ulit, seti na nga natapos ng mag-asikaso. Ako na nagbabango, ako na naglip tint sa kanya. At ako na rin syempre ang nagsapatos. Medyo nahihirapan pala siya sa wiper ng eyeglasses niya mga mamis. Ayun pala yung isa sa nakalimutan namin nung nag-SM kami, ang bumili ng wiper doon sa EO. Sabi ko nga, next time na lang kapag naligaw kami doon sa SM, may bibili na lang kami ng wiper kasi magkano lang naman yon. Meron naman sa online mga mamis, pero mas gusto ko na lang sa EO para sigurado nga kami sa bibilhin naming wiper. And finally nga mga mamis, ito nga tuluyan na talaga natapos mag-asikaso si Athena na ilagay ko na yung bag niya. And alam nyo ba mga mamis, bago talaga siya lumabas, ang lakas talaga ng ulan. Tapos, nung pagsilip niya, nakita niya na hindi na masyadong ulan. Wala. Sasabihin yun, ha? Hindi ikaw ang magsasabi doon. Ako na po yung mayor. Sino yung mayor? Ano i-announce mo? Wala na po school po forever. So yun na nga mga mami, si Ate na talaga tahimik na bata to, pero kapag kinulit kami nito, talaga napakakulit. Sabi niya malakas daw yung ulan kaya wala daw pasok. Siya na lang daw yung magiging mayor para i-announce niya lagi daw walang pasok. Pero binibiro lang naman kami na ito ni Athena mga mamis kasi nga ayun talagang hilig namin dito sa loob ng bahay, yung maglokohan, magbiruan. Pagbabangan ni Athena at ni Daddy mga mamis, bumagsak na naman yung ulan pero hindi naman na ganun kalakas at buti na nga lang pinagdala ko na sila ng payong para sigurado.